Na minuto na after 8 in the morning. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Justice! Si Lakay Deo Macalma ho kasi Wednesday pa lang nagbabanlaw na ng kanyang kinula kahapon. Kanya ako muna ulit ang inyong kasama all the way down till 10 in the morning. Justice, kumusta po kayo? Naku, maigi naman. Yung 72 out of 139 na sinuspindi dahil ho doon sa maanumalyang sale transaction dyan sa NFA. Ngayon officially ibabalik na po sa pwesto after the suspension. May 15 ang order ng ombudsman At ang paliwanag naman ni Justice Sam, kanya naman lamang na suspindi yung sinasabing 72 out of yung 139, sapagkat 72 yung ibabalik, para daw ma-obtain o makuha yung mga dokumentong kailangan sa investigation, and therefore nakuha na naman yung mga dokumento doon sa mga nag-iingat na nasuspinde, kaya sila ibabalik na. At salamat naman sapagkat alam ninyo siguro iisa naman tayo ng puso't diwa ng pagtingin riyan. Hindi naman lahat sila pwede nating sabihing may kasalanan. Yung iba hindi lang makapalag sa kanilang mga superior, na pag-utusan lamang, at yan ay hindi makakaligtas naman sa pakiwari at saka sa masusing investigasyon ng ombudsman kung talagang sila ay kasabwat at katuktok dyan sa mga anomalyang nangyayari dyan sa NFA. Kanya, sige, baka mamaya makakasama natin ang ating kaibigang si Justice Sama. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you. So later, we'll try to have Justice Sam Arteres on the line. But teka muna. Let's have Angel Parosa, yun ang aming isang ace reporter, ay kasakasama ng atin ito coalition, yung civilian missionary na patungo po ng Scarborough Shoal para maghatid tulong sa mga mangingisdang Pilipino. At umalis na po ito ng Zambales. Wala ka bang kwan dyan? Patugtugin mo nga yung I Am Sailing dyan ni Rod Stewart. Baka para feel naman ni Kuya Edniel yung kanyang paglalayag. Umalis na ho ng Zambales, at kung ako hindi nagkakamali ay nasa laot na ito ng karagatan o nasa gaano na kalayo sila from the shore. Edniel Parosa, RH number 52, good morning. Henry, magandang umaga sa inyo dyan sa Metro Manila at sa lahat ng mga nakikinig na nanonood sa atin sa buong Pilipinas. Pakikita ngayon sa live feed ng DZRH News Television itong pinakaunahan ng buo ng civilian convoy. Ang ating ito coalition, ito yung ikalawang misyon sa West Philippine Sea na nagsimula na nga ngayong umaga. Itong nasa akin yung Henry, ito yung direksyon patungo doon sa kanilang first itinerary na kalaunan nga i-target maabot yung Bao de Masinloc o yung Scarborough Shoal. Itong sinasakyan natin, Henry, ito yung isa doon sa 5 main boat o 5 civilian boat na sinasamahan ng hindi bababa sa 100 fishing vessels na mas malaki kumpara doon sa unang convoy na ginawa noong Christmas o Pasko itong nakarang taon. Ipapakita ko lang, Henry, dito sa ating yan, yung itsura nung daang mga fishing boat. Nakasama natin maliliit yan at papunta ngayon
dyan sa West Philippine Sea, kung saan inaasahan ang pagbibigay ng essential supplies, gayon din ang pagbaba ng symbolic markers o yung boya na may nakasulat na WPS atin ito. Ayun, Angel, yung lahat ng nasa unahan mo, yan ang pinakaulo. Correct. Sila yung hindi bababa sa 100 fishing vessel. Tapos ito sinasakyan ko, Henry, ay isa doon sa 5 main civilian boat ng mission karga natin. Yung mga supplies na ihahatid doon sa ating mga mangingisda at mga kababayan na natili doon sa laot ngayon. In fact, in particular, ito sinasakyan natin yung FB Bengbeng 1 ay yung pinakamalaking barko na kasama rito sa civilian mission ngayon. Hindi lamang ito yung pinakamalaking barko, Henry. Ito rin ay unang-una first-timer na maglalayag patungo sa Scarborough Shoal. Nakausap natin yung mga mangingisda at yung mga nakakaalam ng operations itong FB Bengbeng 1. Sinasabi nila dati pala itong pampasaherong barko. Ito, nakikita niyo sa aking likuran. Dati itong pampasaherong barko na naglalayag dati, wabiyay dati sa Quezon, area ng Quezon. Pero ngayon ay nabili at ipinahiram ng may-ari para dito sa civilian convoy ng atin ito sa West Philippine Sea. Yung namiyasto na ng pagkain. Ito mga kasama natin volunteers, media. May kasama tayo mga observers mula sa international community. Bukod pa doon sa mga IP representative at youth groups. Gaya nga ng Akbayan Youth na nangunguna ngayon sa mission. Angel, yung mga puwersa naman ng gobyerno na umaalalay sa inyo, saan nakapwesto? Kagaya ng parating sinasabi, hindi may bibigay ng specific yung mga yan. Pero ano yung distansya? Walang binabanggit. Pero kinumpirma ng Philippine Navy kahapon na mayroon silang at least isang barko na kasama at magbabantay dito sa binabanggit natin na mission dito sa West Philippine Sea. Nakita ko lamang itong mga mangingisda natin. Boss, masarap pang yung almarsa. Like tayo sa DJ. Yun, Nagpunta kayo sa Scarborough, sa Bawat Masinloc. Nakapunta po namin, sir. First time nyo rin. First time ko rin, sir. First time rin. Di po, sir, baka pumapalli ba lang po, sir. Balik na po kami din. Ano sitwasyon doon ngayon? Anong maaari natin asahan ng mga maronood ay kinig sa atin? Anong itsura ngayon ng Bawat Masinloc? Kahit baka po, sir, marami na itong mga bantay. Bantay? Sino bantay? May bantay. Pero di naman yung pag-ari. May bantay na sa Bawat Masinloc. Ito yung itsura. Henry, lapita ko lang yung pinaka-caretaker nitong barko. Boss, like tayo, sir, sa DZRH, good morning. Sir, first time din itong FB Bengbeng na bumiyahe papuntang Scarborough o Bawat Masinloc. First time lang po. First time. Dati ano siya? Pang ano lang po ng isda, panghuli lang. Pero si Kuya ba? Sir, ano sinasabi ng may-ari? Bakit niya ipinahiram sa misyon itong mga? Hindi naman pumaiwasin. Wala naman po problema sa mga gano'n. Nagustuhan, napili yung aming bangka. Kaya wala naman po problema sa amin. Hindi pa sila kinakabahan, Edniel? Five tayo, kasama natin si Henry Uri sa DZRH. Henry? Kuya, hindi ba kayo kinakabahan sa maaaring datnan ninyo ron? Ay, medyo kinakabahan din po, kaya lang, andyan naman ang Panginoon Diyos, siya na lang po ang bahala sa atin. Kayo ba yung nakailang balik na doon sa Scarborough Shoal? Nakapunta na ba kayo ron? First time lang po ngayon. First time din, oo, sige. Pero ano ang kwento ng mga kasamahan ninyo na nakarating na doon? Anong kwento, anong itsura ng Baho de Masinloc? Sir, ulit lang, Henry, maingay na kasi. Ano ho ang ikinukwento sa inyo ng mga kaibigan ninyong nakarating na doon? Anong sitwasyon doon? Nakarating na roon sa Scarborough. Anong sitwasyon doon sa Scarborough? Ay, okay naman po. Medyo delikado pero ano lang, ingat-ingat na lang. Saka hindi naman po sila lumalapit doon sa pinakang area nung ano ay. Pangalan mo, kuya? Ronnie po. Ano mo nga ay... Ngayon, ano ang napagkasunduan ninyo? Ano ay yan? Anong napagkasunduan? Babalik sila oras na mayroong banta ng panganib na? Ay pinapagkit, Henry, na 3 hanggang 5 o 6 na senaryo itong Akbayan at sa atin ito kahapon, pero hindi na idinetalye. Pero definitely, Henry, ang pinapagkit nila ay hindi ito makikipagpatintero. Hindi ito makikipagtitigan. Sakali mong magkaroon ulit ng presensya ng China,
ito sa ating makasaysayang misyon ngayong araw hanggang sa araw ng Biyernes. So inaasahan natin, nagiging purely civilian ito. At gaya nga ng mensahe natin sa China ay hindi natin pinoprovoke o hindi ito dapat nag-escalate ng tension. Pagkus ito ay pagpapakita sa international community na ang Scarborough o ang Bao de Masinloc ay common fishing ground. Ang Pilipinas, ang China at ang Vietnam at yung nagpapakita sa paligid dito ay bahagi ng EEZ. Atin ito. Mga anong oras kayo daw? Mga anong oras kayo makakarating? Mga ilang oras kayo maglalayag? In 3 hours from now, Henry, kung di ako nagkakamali, ay mapupuntahan namin yung first itinerary. Hindi na lang siguro yung detalye for operational purposes, pero ongoing at magpapatuloy yan hanggang araw ng Biyernes. Yan ang magiging mission kung saan kabilang bukod-bukod dun sa paglalagay ng supplies, sa paghatid ng supplies, ay mag-ahatid tayo ng, o mapapakalat tayo ng mga boya sa dagat. Kung saan nakalagay yung symbolic marker na atin ito para mabasa ng China sa Pilipinas ang mayari, ang EEZ, ating pinaglalayagan ngayon. So ikaw pala, officially, isang seaman ka na ngayon, ha? Ingat ka sa mga sumasampa sa barko pag nasa laot na kayo. Maraming salamat, Henry, at magpapatuloy kasama ni DZRH News sa higit 50 TV personalities at representatives sa foreign observers. Pero andito ngayon sa atin ito civilian mission. Live pa rin mula rin sa karagatan ang West Philippine Sea. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Barroso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Thank you. That's Edniel Barroso. Yan, lakos. Hindi ba? Pagkaangin niya ng mga... thank you. Alright, thank you, Mr. Rod Stewart. Kita naman ninyo, hindi na iiwanan at hindi papayag ang DZRH na hindi makakasama sa ganyang kalalaking misyon. At talagang tayo kaisa sa nananalangin na sana'y sila'y magtagumpay. At sana'y walang mangyaring ano pa mang sakuna o ano mang pangmamalabis at pang-aglahi. Sapagkat ito namang ating ginagawa ay hindi ito para tayo'y maghamong ng gyera. Hindi tayo para maghamong ng babag. Tayo naririyan para tumulong sa ating mga mangingisda. Although, sabi ko nga po nung isang gabi, kausap ko si Ed De La Torre, ang convener nitong atin ito coalition. I'm pretty sure that the China will not buy that idea na kaya lamang they are not buying the idea na kanya lamang pupunta riyan ay magbibigay ng tulong sa mga mangingisda. The reason why kaya maglalayag tayo para ipakita at i-assert yung atin hong karapatan sa ating soberenya, sa ating karagatan, na hindi naman tayo po pwedeng sagkaan. Hindi tayo po pwedeng pagbawalan ng sino man, sapagkat that's our territory. Kayo ba, pagka kayo ba may sinabing teritoryo ninyo at may taong sasagal-sagal at kayo pagbabawalan pumasok sa teritoryo ninyo, papayag ba kayo? At malilimitahan ang inyong kilos at galaw? Di hindi. Hindi that's non-debatable. Kanya yan naman ang ginagawa. At salamat sa atin ito coalition. Titingnan natin ay for sure naman lahat ng naririyan at kasama ay baon ng kanilang matitibay na puso at dibdib ng pagmamahal sa bansa. Kanya what we can do, tayong naririto sa laot, tayong naririto sa tayong nakikinig at nagmamatalang sa kanilang ginagawa ay magdasal tayo. Hindi lamang para sa kanila kundi para sa ating inang bansa. Damdamin Bayan. 20 minutes bago mag-alas 8 kalipas ang alas 8 ng umaga. Si Ka Henry Uri Puore sa kala nila kay Deo Macalma. Alam mo na kay, pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you, Justice, and we will be right back after the break. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Management. Yun bang NFA ay bibigyan na uli ng kapangyarihan na makapagbenta ng murang bigas aside from their mandate na mag-stock for buffering purposes for calamity and other
Oo, and other related events. Kanya sila lamang nag-iipon ng bigas. Pero ang hinihilingan natin magkaroon ng malaking porsyento ng presensya nila sa bawat pamilihan sapagkat sila ay mayroon hong kapasidad gamit ang pera ng gobyerno na magbenta ng murang bigas. Kanya alamin natin mamaya kung ito kaya mapagbibigyan na dyan sa revise o dyan sa amended hopefully na rice tarification law. Good morning, Sister L. If you are looking for a sexy female anchor, hindi ho siya si Catriona Gray, hindi rin ho siya si Mokang. Mukhang nabugbog lang. Siya ho si Elaine Apit, si Sister L. Gusto ko yung mga pa-intro mo na ganyan, partner. Si Sister L ni JM. Masarap ba si Architect JM? Okay naman. Ikaw talaga, good morning, partner. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong Happy Wednesday, kumusta po kayo? At ingat-ingat po. May mga pag-ulan-ulan na, pero still, mainit pa rin po ang panahon. So, ingatan ng sarili. Nababanggit mo yung rice tarification law, inaasahan natin na... Wala ka naman pakialam doon kasi no rice ka Ay, ganun. Hindi, syempre... Kaya naghuhumiyaw ang iyong, alam mo na... Huwag mo nang binabanggit. Naghuhumiyaw ang iyong ulam sa plato. Akala ko iba na naman yung sasabihin mo Yung bibig mo talaga, gusto ko nang tapalan ng kanin yan. No rice yan no rice po itong inaanak ko na ito. Anyway, so you were saying... ang inaasahan ng mga kababayan natin na kapag itong naamyandahan na itong rice tarification law, kasi kahapon sa second reading ay na-okay na. Pero kapag ito ay naaprubahan na talaga, sana daw ma-regulate yung presyo ng bigas din sa pamilihan. Ayan. Yung mga taga-barangay Central Signal dyan sa Taguig, umaasa rin na mapagbibigyan itong amendments ng RTL sapagkat pag nanalo sila sa Malakas Promo, bibili sila ng murang bigas. Oo. Kanya si Sherwin Alparo pumunta sa Barangay Central Signal sa Taguig para mamigay po ng limpak-limpak na cash at gift pack mula po sa DZRH. Yung kanyang mas malakas promo ay naririyan po sa Barangay Central Signal. Yan, dyan sa may Taguig City. Kanya abangan natin yung RTL na yan. Hopefully sa lalong madaling panahon kung bakit napagtibay ang RTL na yan na ang sinasabi para mas maging mura ang bigas sa merkado, pero it defeat the purposes pag pumunta kayo sa palengke wala na kayong makikitang bigas na bababa sa aabot ng 40 lamang ang kada kilo. Ang nakita kong pinakamurang bigas last week sa 48 palengke, yata o 46 47 yung pinakamurang nakita ko. Diba? Oo. At pag ang tinanong ninyo ay si dating DA Secretary Manny Piñol na siya ho ang talagang oppositor back then. Nung itong RTL na ito itinutulak pa, at ang sinasabi niya, huwag nating, kasi naging layunin ng RTL, naging free market yung importation ng bigas naabuso. Oo, kaya anybody na mayroong kapasidad na kayang mamuhunan at basta gusto niya mag-import ng bigas pinapayagan na. Kaya binaha tayo ng imported rice na ang dapat sanang layunin para babain ang presyo ng bigas sa palengke. Hindi nangyari. Ang nangyari nag-suffer yung ating mga local rice farmers dahil dito sa bumahang importasyon. Kaya yung ibang mga may-ari ng sakahang lupa, minsan lumipat na lang ng itinatanim. Ang ginawa, ibang produkto na lang. Oo, ginawa nila sa amin yung iba ginawa na lang talungan. Tinaniman ng ampalaya. Okra. Oo, pero siyempre rice is staple food of the Filipinos Hindi naman po pwedeng hindi kakain ng kanin ng mga Pilipino. Kanya napaka-importante ng kanin. Pero kung kayo talagang
Oo, kung kayo hindi makakanin, magandang epekto sa kalusugan pala. Oo. Less rice. So, ikaw mismo Less makakapagsabi. rice, More, less sickness. Oo. pero more veggies, more fruits, mga healthy foods. Talaga. At iwasan yung pagkain ng mga... Oo. Ano ba yung mga pinagkakain mo kasi? Mga nagsisimula sa letter M. M. Oo. M. Matataba, Ah, maalat, matatamis siya. Anyway. Oo, iwasan nyo po yan, ano? Oo. Ayan ho, talagang hindi naman totaling iwawalain ninyo yan, pero talagang Moderate lang. Kaya lang pagka ho napakasarap ng putahe at ng timpla, ay moderate na yan nagiging mukbang ho yan kanya. Mahirap kontrolin po yan Daming bayan. Si Sherwin ba may winner na mula dyan sa Barangay Central sa Taguig City. Sherwin! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin Alfaro, who's the winner today? Yes, tama yung sinabi mo kanina, Henry, na less rice, less mistake. Tama ba yun? Hindi. Wala kami sinabi Payag mistake. na. Payag na. Pero dito sa Anisieta Street sa Central Bikutan sa Taguig, huling-huli natin na hindi to mistake. Huling-huli natin tamang-tama. Dahil may Jezabel, may nagsiswimming. Ay, cute. Ang cute baby. Ang cute baby. Sa init ng panahon, nagsiswimming si baby. Pero mukhang hindi to mistake kasi mayaman. Aba Mayaman naman. itong nahuli natin. Grabe naman yung niraid mo na bahay ngayon, yung sinugod bahay mo ngayon. May fireplace, ang social. May fireplace. Tapos mayroong nakikita ko. mayroong chandelier. Good morning, can I enter your home? Wow. Wow, Kailangan English is English opening tayo. dollar. Ang mayaman yung bahay. Oo. Ayun kita-kita na ka-DZRH. Yes! Ayun, nagkaroon pa silang kita mo. Papil. Ang ganda naman ang askal nila. May husky na Askal. Tatay, pangalan niyo po? Rudy Sabado po. Si Tatay Rudy Sabado. Palagi kinakasyon in sa DZRH. Oo po, basta hindi nanonood yung bata. Ayun, may DZRH ako. Ay, galing naman. May kaagaw sa TV si Si Mami tatay. nanonood. Ito si Mami. Mami, pangalan mo? Hi! May umaga po. DZRH number 1. Morning, Mami. Hello po, mami. Kamadam nyo, kamadam. Ano ba si... si Sister Maludyaan sa kapitbahay. Tignan mo naman ang mesa ng mayaman. Ano bang Ano ba ang nakahain? laman ng lamesa ng mayaman? Lahat nakahatag. Ang lahat ng saging nandiyan sa kanilang dining table. Pero palagi kayo nakatune in sa DZRH po yun araw-araw? Araw-araw po, basta may libre ako. Libre kasi yung bata lagi nanonood ng cartoon. Okay. Yung bata. May kaagaw si tatay. Tapos ako naman. Pero DZRH po. At sino pa rin yung announcer sa DZRH? Dio Makalma po. At sila kay Deo. Aba naman. Ayos. Wala ho sila kayo Si sa umaga si Sige. Nagugulan si tatay. Bigyan mo na ng limpak-limpak na premyo. Sila kay Deo. Huwag din natin pahirapan dahil Pinahihirapan mo pa. Oo nga. Kaya bigyan natin ang 1,000 pesos. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa at dahil kayo tuwan-tuwa, ito dadagdagan natin kasiyahan nyo. Meron kayong vitamin E. Ayun! Ang emperador.
Ito po ang paborito namin. Paborito ng vitamin. Double light. Oo. Aba, paborito. Abay, bumabarik pa ang mamay. Ay talagang napakasutel. Dahil meron vitamin A. Taidar na nabarik pa pagkay Vitamin. May R pa. At Vitamin R. RC. Ayan. Maraming salamat din po sa RC. May chaser na. Daddy, dahil kay gwapong-gwapo, bibigyan namin kayo ng pampagwapo pa. Gusto pa bang gumapo? Sana po, wala nang ipan eh. Nako, kaya-kaya pa yung pagwapuhin gamit ang Deezer H t-shirt. Maraming salamat po sa t-shirt. Ayan lahat na. Nako, si Mami. Mami, dito ka sa tabi ni Daddy. Dito ka sa tabi ni Daddy. Bilis, meron ka rin. Dahil pareho kayong nanonood ng Deezer H. Meron ka rin grocery bag. Yan. Ayun. Si RS kay Sir Henry. At saka kay Sister L. Hello, ma'am. Maraming salamat po. Ayun. Welcome po. Merry Christmas po. Nako, tuwan-tuwa sila at na-tsempohan natin. Dahil nga kanina nang nagtanong tayo dito sa kanila, talagang nakatune in sila sa DZRH. Sabi mo, ano? Sabi mo kay Mami, gutom ka na. Nahihiya ka lang magsabi. Oo nga. Hindi ko masyadong maintindihan kasi tatay. Gutom na ho yang si Sherwin, nahihiya lang ho yung magsabi. Gutom ko na raw sa... Actually, makikikinain ako dito na yung mga nakakain sa mesa nila ngayong umaga. Pakainin na ho ninyo yan. Yan nahihiya lang ho magsabi. Tawad po si Henry. Anyway, sa mga nais manalo ha, ano may sinasabi ka kay Henry? Salamat po, Sir Henry. Salamat din, Mami. Salamat po. Ingat po kayo. Sana palagi pa kayong makinig sa amin. Thank you. Yan, araw-araw nanonood. Kaya naman araw-araw din kayo tumutok. Baka kayo nasusunod nating winner. So these are H Mas Malakas promo. RH number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino. Thank you. Salamat, Sherwin. Ayan ho, si Sherwin mula sa Taguig. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Kwan Palalo, Sister L. Mukhang nasa abroad si Ombudsman. Baka pwede natin, Tita M. Oo, si Tita M ba nakatingin sa atin? Mother! Oo. Kalabitin mo nga si Tita. Mother of all the dragons. Baka pwedeng tawagan natin si NFA admin si Lacson na makausap din natin. Tungkol kung, dito sa... ano na ang latest sa kanilang kwan. Sa kanilang pakikipagtalastasan sa Kongreso, mapagbibigyan pa kaya bagayong sa amendment, yun hong pagbabalik sa NFA na makapagtinda ng murang bigas. Ikaw ba nung nakaranas ka na rin kumain ng NFA? Oo naman. Nakaranas ako ng kumain ng NFA. Medyo hindi ko na lang din ma-recall, pero maliit pa yata kasi ako. Oo, masarap din naman ho yan. Although yung iba minsan may mga bad encounter dyan. Talagang hindi ho gusto ng NFA yan. Kasi nga, dapat intindihin kasi natin, ang National Food Administration, hindi lang naman hubigas ang saklaw niyan. Food Administration, lahat ng mga food items ay nasa ilalim po ng kanilang National Food Authority. National Food Authority, nasa ilalim ng kanilang pamamala, anong tawag dyan? Pamamahala. Pero yung sa bigas kasi nagkakataon na kaya minsan siguro nakakabili tayo ng medyo amoy sako. Oo, kasi medyo minsan kasi parang may amoy luma. Oo, kasi pagka walang kalamidad, pagka wala silang pinagagamitan,
medyo na i-stuck din. Hindi ho kasi malaki ang 10%, kung di ako nagkakamali, 10% lang ang share ng NFA rice sa market. Sapagkat hindi nila pwedeng labanan yung mga rice traders sa malaking porsyento. Kanya hindi sila nakakapag-dispose. Hindi nila mailabas po ng ganong karami. Kaya nga tayo, sinihiling natin na sana mag 50-50 Naiintindihan natin kasi yung labanan ng pribado at saka ng natin po pwedeng hindi pagbibigyan ang itong mga malalaking traders at retailers sapagkat of course, buwis ang pinag-uusapan dyan. Pagka sila'y nakabenta ng marami, pag sila'y tuloy-tuloy ang pagnenegosyo, it means taxes for us. Kaya hindi natin talagang dapat silang binibigyan ng direct competition. Kailangan po natin yun para sa ekonomiya ng ating bansa. Pero Sister El, masyadong maliit yung 10%. Siguro pwedeng lakihan konti. Mga 30 siguro, 70-30 pwede naman Oo, pwede. Para, tsaka malaking bagay din yan dun sa ating mga kababayan na medyo hindi afford yung mas mahal na presyo ng bigas. Malaking tulong din. Kanya, let's see, tayo makiki-update tayo mamaya pa sa Kongreso. Hindi natin papayag na hindi natin makuha kung ano na ang estado nitong rice tarification law amendments na ito. But in the meantime, let's have a report from Let Narciso. Yun hong muling pamamayagpag daw ng shipbuilding sa Pilipinas. Inaasahan sa partnership ng Cerberus at Hyundai. RH number 14, Let Narciso. Henry, Sister L, positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabalik ng glory days ng shipbuilding sa Pilipinas. Kasunod ito ng pamumuhunan ng Cerberus ng Amerika at HD Hyundai ng South Korea sa Subic. Sa announcement ng partnership ng dalawang kumpanya sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na ang investment na ito ay magbubukas ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino at para sa bansa. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Not only would it generate thousands of jobs, but also enable the transfer of critical skills and improve the Philippines' position in the global market. The Philippines is also quite excited to see the realization of Cerberus's plans, including its interest in microelectronics, semiconductors, and critical metals. Napag-alamang nabili ng Cerberus ang Aguila Subic Shipyard noong 2022 matapos ma-bankrupt ang Hanjin. Ang HD Hyundai naman ay kilalang largest producer ng mga barko sa buong mundo. Inaasang palalakasin rin ang partnership ng dalawang kumpanya, ang industrial, commercial at iba pang economic activities sa Subic Freeport. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Sister L. Sa Senado naman, ang Senado kinalampag para sa agarang pagpasa ng panukalang amyenda sa Rice Tarification Law. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L at Henry, umaapela ang mga leader ng Kamara sa mga senador na agad nang aprobahan ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong tulungan ang mga lokal na magsasaka at mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ayon kay House Assistant Majority Leader Micaela Swansing, layunin ng RTL na mabigyan ng akses ang mga pinakamayhirap na pamilyang Pilipino sa mas murang halaga ng bigas at matulungan ang mga magsasaka na mapababa ang kanilang cost of production. Inaprobahan ng Kamara kahapon ang panukala sa second reading at inaasang aprobahan sa ikatlo at uling pagbasa bago ang sinidya adjournment ng 19th Congress sa susunod na linggo. Matatandaan, tutol si Senator Cynthia Villar sa pagbabalik ng kapangyarihan ng National Food Authority na muling makapag-angkat at makapagbenta ng bigas dahil ito sa isyu ng korupsyon at pagkabigo umano ng NFA na protektahan ang kapakanan ng mga magsasaka at consumers. Sa panig naman ni Bataan, 1st District Representative Geraldine Roman, marami sa mga magsasaka ng bigas ang tutol sa kasalukuyang bersyon ng RTL. Kaysa rin si Congresswoman Roman sa panawagan sa mga senador, lalo na kay Villar na siyang tagapamuno ng Senate Committee on Agriculture and Food na irekonsidera ang kanyang posisyon. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky. Baka pwede mo rin dapat makausap din pala natin si Madam Cynthia. Siya, mukhang ino-oppose niya pa rin itong
Itong linawin natin kung inuupos ba niya itong amyenda? Talaga bang itinitindig niya yung kasi siya ang pangunahing author nitong RTL Oo, Madam Cynthia, ano bang paliwanag ninyo? Pagka ganyang kinakalampag na kayo ng Kongreso at tsak na tatamaan kayo ng tatamaan kayo ng palakol ni kamatayan pagka I'm talking about your political capital alam mo kasi pagka bigas talagang sikmura ang pinag-uusapan natin dito. Kakambal ng sikmura po itong bigas. Mukhang si Senator Cynthia ay nasa hearing. Magsisimula na pala kasi yung hearing. Di bale, at lahat sila ating sisikaping makausap. Pero teka muna, paalala lang sa mga politiko, mayroon hong warning na sa inyo sa lahat ng mga politicians. Ang DSWD, Sister L. Yung bagong programa. Yung sa AKAP ay hindi ho po pwedeng kahit naman hindi ho AKAP, Secretary Rex Gatchalian yung iba pang yung AX, yung lahat ng asistiya ng DSWD, hindi dapat yan na ginagamit for political machinery. Pagkat yan ay talagang programa na may politiko o wala, partner, mayroon mang yan ay sadyang yan. Sadyang ipamimigay ng gobyerno yan. Yan ay inilaan para sa ating mga kababayan at yan ay pondo ng gobyerno. At walang sino mga politician ang nagmamayari po ng pera o ng ayuda na ipinamimigay dun sa ating mga kababayan. Kaya yung mga politiko na ang magiging tono ng kampanya, tono ng pananalita ho, para bang siya ang may-ari ng AX, siya ang may-ari ng tupad, siya ang may-ari. Kuwi daw tayo sa mga yan. Wala tayong dapat utanging loob sa mga yan. After all, ang ibinibili at ang ginagamit dyan ay pera ng bayan at yung mga sumasakay dyan ay talagang politiko ang tawag ng yumaong Senator Miriam Defensor dyan. In fact, nung panahon ng dating DILG Secretary Jesse Robredo, kung di ako sumalangit nawa, kung di ako nagkakamali, meron siyang direktiba sa lahat ng mga LGU officials, partner, na bawal ilagay ang kanilang mga pangalan sa mga government project. Much more sa mga ganyang asistiya ng gobyerno. Yung naglalagay ng mukha doon sa plastic ng bigas. Mukha doon sa tsaka doon sa mga pinagagawang infrastructure project. Ang laki ng ng pangalan. Kasing talaga naman. Nakalagay doon, this project is through the initiative blah 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 of sabihin natin kunyari nawala na ang description ng project kung ano ba yon. Nakita na yung pangalan ng politiko. Hindi natin sinisisi at hindi natin kanya lang for the sake of delicadeza, alam mo ninyo, alam naman natin nakakaya din naman kasi masyado political tayong garapal. Strategies, no boundary talagang lahat ng pamamaraan gagawin natin para maakit at makumbinsi ang tao na tayo iboto. Pero kung may delikadesa ka naman, iibahin mo yung estratehiya. Lagi nating sinasabi niyo, Sister ang tunay na ginto ay hindi inilalako. Dahil kasi kung magaling ka. Hindi, tsaka kung ikaw ay talagang, kumbaga, ikaw ay purely, ang gusto mo lang po ay magserbisyo sa publiko, hindi mo naman kailangang ipagsigawan na, yan, pinagawa ko yan, akin yan. Diba? Hindi naman ganon. Teka, speaking of which, mga infrastructure project, may mga maintenance repair, pero tag-ulan na kasi. Si Engineer na Josel Bolivar, ang maintenance chief ng DPWH-NCR. Alamin nga natin kung maantak ito sabagat maraming planong retrofitting, road repairs ang DPWH-NCR. Pero magtatag-ulan na Engineer, magandang umaga po sa inyo. Live tayo sa DZRH. Yes sir, good morning po rin sir. Si Henry at saka si Sister L. Good morning po, Engineer Bolivar. Engineer, papaano ito? Tag-ulan na ho. In fact, papasok na ho yung sunod-sunod na buhos ng ulan dito sa Metro Manila. Sabi nila, umihilang daw ho yung daga, bumabaha. Paano kaya ito? Pagka umulan, paano yung mga repair ninyo? Paano nyo ito pinaghahandaan? Actually sir, ang aming mga road repair sir is nakaschedule lang po yan sir ng from Friday ng gabi hanggang Lunes ng umaga para maibsa natin sir yung traffic dito sa Metro Manila para hindi siya nakaka-traffic masyado. So pinaghandaan po namin yan, ini-schedule po namin ng mga district office namin po sir yung road repair.
Opo. Pero sinasabi ninyo Friday hanggang Sunday. Monday ng umaga. Monday ng umaga. Kanya lang, tag-ulan na ho eh. Ibig sabihin, dapat mabilisan yan. Dapat yung inyong mga gagamiting sangkap dyan, madaling matuyo. Yes sir. Gumagamit po kami sir ng 3 days curing period na concrete. Yun po yung ginagamit namin para mapapabilis po yung pag-cure niya. Oo. Friday po kami sir gagawa, then 3 days, pwede na siya ma-open sa public ang kalsada. Very good. Oo. Sige. Engineer, nabanggit po namin nga yung sa tag-ulan na medyo may mga kalsada po na binabaha. Ano po yung inyo pong mga paghahanda dito? Lalo na po at hindi naman natin maiiwasan. Minsan meron pa rin mga kalsada na kailangan pong i-repair. Paano po pinaghahandaan ng pamunuan ng DPWH? Yes ma'am. Actually ma'am, ang aming mga maintenance district offices ay nagkakandak na po ngayon ma'am ng mga declogging, ng mga drainage ma'am within Metro Manila. Kasi ma'am, yung ating mga drainage minsan napupuno na ng basura. Opo. Kaya nagbabara po pag umulan. Pero yung pag umulan naman ma'am, after a minute, siguro mga 3 minutes, nawala naman yung tubig. Yun lang ma'am, mabagal lang yung pagbaba ng tubig dahil doon sa mga basura. So kaya kami ngayon ma'am, nagkakanta kami ng mga decluttering ng mga drainage system namin. Oo nga. Pero ito ho kasing ginagawa ninyo, flyovers, kalsada, talagang pag bumaha, malaking epekto sa inyo. Kailan ba ang target ninyo na completion yung mga yan? Yung nakasara lang namin sir, na flyover, sir, yung Kamuning flyover and sa Kamuning flyover, at target po namin yun sir bago tapos yung taong to, mga October, siguro sir, yung target namin. Nako, kuha niyan, talagang kasigsagan ng ulanan yan. Pero kasi kailangan na ding ayusin yung pero yung flyover. Yung Magallanes, kailan ang simula niyan? Siguro sir, pwede na sana namin sir simulan sir, pero advice kasi sa amin ng MMDA dati, baka maapektuhan din kasi sarado yung Kamuning, tapos yung Magallanes isasara rin, gagawin din, baka magkaroon ng impact sa traffic. Pero pinag-aaralan po namin sir, medyo hindi naman siya sir nakakakuan sa traffic kasi mas malayo naman yung Kamuning. So baka ito sir, itong buwan siguro sir, or i-con ko sa aming project engineer kung kailan sila magsimula na. Pero kunyan, napag-usapan nyo ba ng MMDA kung ano mga alternate route na inyo po, na kanilang po pwedeng gawin sakasakali na talagang magkaroon kayo ng dibdibang pagsasaayos nitong mga tulay at kalsada sa EDSA? Kasi talagang hinihingi na nga ho ng kalumaan kailangan nyo nang i-repair. Sinabi ba ng MMDA na kumbaga ikinakamay o ikinukumit ba sa inyo yung pagbubukas sa mga alternate route? Yes sir, yung aming mga project sir is in coordination naman po sir sa MMDA. Katulad po ng mga EDSA Kamuning flyover, bago po kami nag-start sir ng pagsara ng Kamuning flyover, nagkaroon po kami sir ng meeting with MMDA sir para mapag-usapan sir yung mga alternate route sir na gagamitin. Alright, sige. So engineer, good luck, Sister El. Good luck sa kanila. Sana sa lalong madaling panahon matapos na nga po ito. At ihabol ko lang pala, no? So engineer, lahat po ng mga ginagawa din ng DPWH, linawin din natin naka-coordinate po ito sa MMDA. So kailangan po lahat ng halimbawa kung may road closure po tayo na ginagawa, kailangan po ay i-coordinate muna sa MMDA din. Yes ma'am, yes po ma'am. Opo, tama po kayo ma'am. Alright. Bali pag for example ma'am, itong linggo, meron ulit kaming gagawin na road repair. Binibigyan po namin ng listahan po yung MMDA para alam nila kung ano yung... Saan ang road repair? This coming Sunday? This coming weekend? Friday to sa Monday sir, meron kaming initial na sa Commonwealth, Regalado, Susano Road, G. Araneta, Congressional, Payatas Road, North Avenue, Santo Domingo, Tandang Sora, saka EDSA na southbound GP Rizal Avenue to Orense, sir. Mga mga partial lang naman yan, hindi naman buo. Hindi naman buo. Yes, sir, opo. Ang amin lang po sir ginagawa dito, sir, is hindi po agad namin sir binubuo yung paggawa kasi hanggang 3 araw lang kami. So,
Partial lang po, sir. So magwa one way kayo riyan. Yes, sir. Hindi naman siya totally mag-close, sir. Tsaka, engineer, yung mga ganito, may oras lang po, di ba, yung mga road closures natin. Yes po, ma'am. Di ma'am, hindi kami mag-road closure. I mean, ma'am. Partial lang. Partial lang po. Engineer, salamat ha. Thank you. Thank you so much po. Thank you po. Si Engineer Josel Bolivar, DPWH NCR Maintenance Chief. Paalala ha, doon sa mga binanggit na lugar, especially dyan sa Commonwealth, may road repair po silang gagawin. Partial lang. Alright, 3 minutes bago mag-alas 9 ng umaga. Henry Uri here with Sister L. We'll be back after the break. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Number 1 Champion Blue. After 9 in the morning. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Oo, at dapat makasama rin ninyo ng live sa studio rito itong aming favorite ang amin pong kaibigan. Oo. At bubuti siya napadalaw uli sa amin din Marami kaming gustong linawin sa kanya pero alam po ninyo hindi ko alam ko may naipakulong na po ito Ang daming gumagamit sa kanyang pangalan. Pati mga sex pills at kung ano-anong mga yung mga enhancer. gamot sa yung lately lang yung gamot sa hypertension daw na sinasabi. Ginagamit po siya na siya ang parabang siya ang nag-endorse at siya ang nagbebenta. We're talking about Dr. Willie Ong in the house. Doc Willie, good morning. Good morning, Doc. Yes, good morning. Long time long time no appearance. Dinadalaw ko lang kayo ni Malu, ni Deo, at siyempre si Henry and Elaine. Miss na kayo ng ating mga kababayan. Pero teka muna. Maraming may high blood dito sa RH. Oh, yes. Etong kaharap mo, Doc. High blood yan. Naha-high blood ako. Actually, pag nakikita kong parang kayo ang nag-i-endorse na ako naman, ang alam ko hindi talaga kayo nag-i-endorse ng lalo kung ano-anong mga minsan bastos ng mga patalas sa social media. Yes, wala po tayong na-endorse kahit isa. Kahit isa doon, walang tunay. Ang isa lang tinutulungan namin yung Birch Tree Advance. Yung Birch Tree Advance kasi sa Century Tuna. Pero wala akong tinatanggap doon kahit piso. Parang tulong yun Parang yung pang senior, yung mga pang may cancer, na stroke, yung binibigay. Tsaka mas mura yun. Yun lang. So, binibigay namin sa mga barangay. Pero lahat ng iba, wala pong tunay. Actually, matagal na siya. Medyo lately lang lumalakas itong mga fake ads. Nagawa ko na lahat ng pwedeng gawin na sulatan na natin sa Facebook, kay dito sa Shopee, nagpunta na ako sa NBI 2 beses, nasabi na sa FDA, nasabi na sa DOH, cease and desist letter na ako sa 3 kumpanya. Kaya lang mga foreign companies kasi. Walang address, walang tao. Tapos pag nire-report natin sa Facebook, nawawala sandali, tapos gagawa lang ng bagong account. At lalo na ngayon, paggamit ng AI, syempre, actually mahalataan nyo naman AI kasi iba yung boses, iba yung tono, pero I think pag masasanay yung tao sa AI ngayon, 'di ba? Kaya mo na naman baguhin yung sarili mo, baguhin yung mukha mo, makikita nila, dapat mas mapanuri nila. Ang ginagawa ko lang talaga, halos lahat ng video ko, lagi ko sinisingit sa loob, wala ko ina-endorse, ito lang ang tama. So sinisingit ko lagi dito sa mga video na tinuturo ko at pinopost ko rin nga. Pero kanya lang, it will taint your credibility. Baka isipin naman si Dr. Willie naman kung ano-ano na lang at kung saan-saan na lang, kahit ano na lang pinapatulan, mabutit nililinaw ninyo na wala talaga kayong ini-endorse. Actually hindi lang naman ako, marami naman ginagamit sila, si Senator Tulfo, sila Tony Gonzaga, si Vicky Bello, at halos lahat rin naman ng mga doktor, yung mga batang doktor ngayon na nasa social media, nagagamit din naman sila. So, ganun lang po talaga Pero yung sa NBI, ano ang resulta? Dapat ako daw maghahanap nung address mismo Tapos,
Ganun daw. Kaya may anti-cybercrime division, di ba, Sister Ed? Para i-trace. Mahirap talaga Pwede naman i-try ulit, kaya lang pwede i-try, walang problema actually dapat talaga issue to ng gobyerno Yes. Kasi wala naman kaming power. Nakikita mo naman kahit sa politika, mga malalaking tao nagagawa ng AI, ng fake news, hindi rin nila makasuhan, hindi rin nila mahuli kasi parang nagsusulputan para lang silang kabuti, mawawala, susulpot na diba? bago. Lalo na sa mga celebrity news. Tinitingnan ko, sasabihin naghiwalay to, nag-away to, nagsigawan, pero ano lang yun for vlogging lang and for views. Hindi naman talaga nag-away. Like sa politika, itong isang politiko sinabi daw to, wala naman siya sinasabi. For views lang So ganun din sa fake ads, wala naman binebenta yung mga influencer, nilalagay lang nila. Tsaka doon na nga yung sinasabi mong mga sex pills, meron din yon. Pero hindi ko lang alam anong mga website na napupuntahan ni Sir Henry. Kanya lang, hindi sa Facebook nakikita ko. Lumulutang yung yung mga endorsement mo. Pero yan hong ganyan, paano kaya pag may naniniwala? Meron na bang tumawag sa inyo, halimbawa nag-message sa inyo na, Doc, ang galing nung in-endorse mo. Meron bang mga ganyan din? Oo, meron lumalapit. Tapos lagi ko ang ine-explain, lalo na pag umiikot ako sa barangay, lagi ko sinasabi sa kanila na wala kami ine-endorse nito. Oo. So ang maganda din talaga siguro, lalo na doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin, mag-double check po kayo ng mga nakikita ninyong ads. Si Doc Willie naman ay sobrang active sa social media at ma-check naman talaga kung may ini-endorse o wala. Tsaka kung follower ko naman siya, makikita naman niya, lagi ko naman sinasabi paulit-ulit non-stop ko naman sinasabi. Kumusta na kayo? Ano ang advocacy ninyo ngayon na tuloy-tuloy pa rin ginagawa ninyo para sa ating mga kababayan? Ganun pa rin tayo. Parang dati, 31 years na, alam nyo naman. Tutulong lang tayo. Siyempre, pag maglalakad tayo, marami naman talaga hihingi na ng tulong, hihingi ng advice. Okay naman yun Kung anong kaya natin maitulong, kung gusto nila tayo sa health, sa payo, wala namang problema. Kasi kaya rin naman marami nanonood sa akin, siguro wala rin silang makuhang information sa ibang lugar. Sabi ko nga kung magandang information ng gobyerno natin, hindi naman sila manonood pa ng vlogger, di ba? Magpapa-check up na lang sila ng libre. Wala nga silang makunan ng libre. Kaya nga nagtsatsaga sila sa mga kami sa mga alam payo ako natin. Personally, Sister El, alam ko itong si Doc Willie, marami ito puro pro bono ito Oo. Kaya siguro kayo matanong ko na rin dun sa mga lumutang na issue ng mga, alam mo yun, yung mga prescription for sale, yung mga ganon. Ano bang kwan dyan? Anong take nyo riyan? Yes. Oo. Una-una kasi, nung nagdoktor ako, ginawa ko kasing medyo kakaiba. Baka alam to ni Henry or hindi. More than 20 years na ako, hindi ako sumisingil sa pasyente. Zero. Lahat ng pasyente ko free na. Tulong lang sa kanila. Kasi nung pumasok na nga ako sa TV, nag-umpisa ako TV, radio, sasabihin nila, kaya ka nagti-TV, gusto mo lang kumita, may bebenta. Kaya sabi ko, hindi na, para wala ng away. Pagdating dito sa mga drug companies, ang philosophy ko kasi, hindi talaga ako tatanggap sa kanila. Ni junket, ni isang trip abroad, ayoko. Pero hindi ko sinasabi mali yung iba. Pero yun ang ginawa ko since nag-start ako hanggang ngayon. Kasi iniisip ko in the future, who knows, baka magkaroon tayo ng power or power. Baka kailangan kong hindi naman mabanatan o masabihan na masyadong mahal ang presyo nyo. Kasi alam nyo naman ang presyo ng gamot sa Pilipinas, same brand 10 times higher. Ganun? 10 times higher tayo sa ibang bansa. Bakit ho? Siguro yun lang ang market natin dito, 'di ba? Kaya nga sa akin nga, yung generic nga, mas okay lang ang generic. Oo, kahit para mas mura siya, para makakatulong. Para abot kaya. Pero kanya-kanyang prinsipyo yun Oo. Kaya ako ginawa ko lang, wala lahat. Sa pasyente, walang sinisingil. Pag nagki-clinic kayo, talagang hindi kayo naniningil ng consultation fee? For yung dati, mula 2000, 2015, hindi ako sumisingil.
Pero after 2015, din na rin ako nakaka-practice kasi nga sa dami ikot-ikot na kayo. Yun lang. Pero lahat na nakikita ko, para madali na. Para hindi na mahirap sa akin na ano ba to, papapuntahin ko pa ba sa clinic, basta tulong pero lang. Sister El, matanong natin kayo, Doc. May mga lumapit na rin naman sa inyo na nag-o-offer. Doc, invited ka namin sa ganitong bansa, pag libre lahat, pwede mong isama family mo. Doc, meron kami rin konting may ganoon regalo sa iyo. Para tayo na sa Senate hearing, no? Maganda, no? Sabi ni Doc Willie, dapat para dumiretso na lang ako. Di ba, magiging senador naman kayo. Hindi tayo magiging senador. Okay na tayo dito sa private. Public service. Para malinaw. Mas matahimik ang buhay natin dito. Pero sa akin kasi, itong nangyayari, medyo good, medyo bad sa mga doctors, pero medyo good din para mapag-usapan, makita hanggang saan ba ang tama. Ano ba, pwede ba libreng lunch, libreng abroad, libreng may lecture ba? Kaya ako ang ginawa ko, zero talaga. Hindi pa nga ako nakapunta sa mga Paris, sa Europe, sa American Convention. Oo. Hindi pa ako nakakapunta doon. Hindi ko pa nga nakita yung mga Eiffel Tower at iba pa. Kasi sabi ko, for a simple doctor. Kasi pupunta ako doon, ayokong feeling ko kasi pag kinuha ko yung offer nung mga kumpanya, indebted ka na? Hindi, nakakadagdag ako sa presyo mo. Yung presyo ng gamot mo kahit papaano may ilang cents tataas yun. Yun lang, kasi kukunin sa yung ang ginasto sa iyo, ikakarga doon sa bibenta nila. Ano lang yun, prinsipyo ko lang. Pero hindi ko sinasabi mali yung iba. Kasi lahat naman ng profession, meron talaga pinangkukunan. Like sa radio, meron naman advertisement talaga. Diba? Ibang tao o parang designer, pwede naman siya mag-advertise talaga. Wala namang kaso yun. Yes po. So sa ibang profession, parang allowed. Diba? Pero pagdating lang sa doktor, yun lang ang issue kasi nga may tiwala yung tao. Yun ang issue nila. Nako, talaga. Kaya mahal na mahal kayo ng ating mga kababayan at ipagpatawad ninyo sapagkat ako'y sisingilin at baka ako'y sisihin ng maraming nakikinig. Speaking of nakikinig, may nag-comment dito sabi dito. Pag hindi namin itinanong itong napaka-importanting tanong na ito. Pwede itanong lahat. Sapagkat kayo ay kayo kasi leading na naman sa mga survey din. Pumapasok kayo sa mga survey as a possible candidate sa 2025. Kanya ang tanong kumusta na ba yung aming mahal na si Doc Willie? Sana naman kumandidato marami ulit. Marami po ang nagko-komento dito. Hindi, nag-agree lang siya kay Doc Willie na... Ano ang plano ninyo, Doc Willie? Sa ngayon, wala Wala talaga. Nakita nyo, wala akong moves, walang galaw, walang effort, nothing. I-add ko lang, di ba, sinabi ko sa pasyente, hindi ako sumisingil. Sa drug company, wala. Sa politika, nakita ko na rin, para sa akin lang iba kasi viewpoint ko Tingin ko ang pinaka-root of the problem is the campaign funds kung saan nanggagaling yung campaign funds. Kaya ginawa ko, 2 takbo ko, 0 campaign funds. Marami nag-o-offer sa akin ng campaign funds. Actually, may drug company pa nag-o-offer sa akin ng campaign funds. Kaya sabi ko, sasabihin nila, malinis to. Okay, sabi ko, wala. Maganda, wala na lang lahat. Actually, di bale, wala akong tarpaulin. Wala akong ads kahit saan, di ba? At least malinis, wala akong utang kasi tama si Doc. Kasi feeling ko kinakausap ko naman yung mga sponsor pero nakita ko mukhang may kapalit lahat. Tsaka kung ano yan yung political debt, yan talaga, simulan mo sa local, maski pag ang barangay chairman ay tumanggap na ng ipinamimigay na deep well sa isang construction supply doon sa lugar niya, asahan mo yan, pag nanalo si chairman, lahat ng construction supply, possible, doon niya nabibilhin. Kasi may utang na loob ka na May utang na loob na yan Ganon din yun sa, lalo na sa nasyonal. Talagang ganon nga. Nakita ko na nga yun. So, sabi ko, parang pag wala ka namang funds, siguradong malabo talaga manalo. Oo, kasi pero hindi ka nakikita, hindi ka umiikot.
Wala ka ring pangbigay sa tao. Alam mo naman, mataas na ang Pero presyo ngayon. hindi Doc hindi, panalo ka panalo ka sa, the last election, panalo ka sa puso damdamin ng mga tao. Yes, Siguro lang, baka by the numbers. Pero maaring medyo may ibang laro lang ang nakalaan sa iyo. Pero teka mo, hindi. So, ganun pa rin ang advocacy mo. No campaign funds. Tsaka walang tanggap kahit dun sa mga sinasabi mong offer. Maraming nag-offer sa akin. Alam mo naman mga tycoons natin dito magbibigay naman yan Diba? Lalo na pag mataas numbers mo, magbibigay na yan. Pero ayoko kasi wala kasi kung tumanggap ka, nanalo ka, so hindi na maganda decision mo. Laging i-consider mo yung mga ganong factor. Ang turo, ito malalim na to, ang turo talaga ng mga political strategies, tumanggap sa iba, tapos tirahin yung iba. Ganun na strategy. ACDC. Hindi, parang close ka sa iba, doon ka tatanggap, tapos yung iba titirahin mo for advocacy mo. Ganun, ayoko nga lahat. Hindi yun Pero maraming ganun ang ganun style. yung strategy. Okay, so balikan natin. What's the plan? Walang plan. Tutulong lang ako. Namimiss ko kayo. Baka ma-high blood kayo. Actually, disclaimer lang po, si Doc Willie ay hinarang lang po namin. Hinarang lang po namin si Doc. Baka dumalaw kasi sa atin si Doc. Pero ako na magsasabi, hindi lang dahil sa kaibigan ko ito, kung wala man plano o may plano man, sa kanyang advokasiyang ito, yun na nga, nung isang araw ko pa, hindi pa tayo nagkakausap Siyempre mainit yung naging kapalaran ni Senator Jinggoy sa isang witness ng hearing ni Senator Bato de la Rosa. Dito kay binakbakan siya nung dating PIDEA Morales. Na ang sabi nung si Morales, ako nga parang ako naman ang sinisisit, ginigisa, tinuusugahan nyo rito, Senator. Kayo nga convicted na ako, may kaso pa lang. Kanya ang sabi ko, ganito na lang para sa ating mga kababayan, kung ngayon medyo masakit sa inyong mata, tenga at kalooban na may nangyayaring ganyan, ang dami kasing humaharap na pwede natin pagkatiwalaan kung naghahanap kayo ng ibang alternatibo. At hindi naman masama na kayo'y magdesisyon ng tama. Siyempre, 24 palagi yan. 12 yung iboboto nun yung senador Napakadami. Hindi ba? Kailangan iluklok doon wala pa namang electioneering ngayon. Pero parang gano'n na rin nga. Ang sinasabi ko, tingnan ninyo ang isang tao na maaaring actually, nababanggit nila kay si Doc Willie nung isang dignidad. araw din. At pwede nating makatulong ng walang hihinging kapalit na isasangla po ang bayan. Hindi, pero feeling ko mas makakatulong naman ako dito kapag sa private. Anyway, wala naman talaga. Pero hindi naman kayo nagsasara ng pinto, sabi nga nila. Wala naman. Dapat naman open lahat kung ano lang God's will. Like yung maganda no? God's will. Yung last time, wala naman ako plano. God's will. Yun ang tinawagan lang talaga ako ni Isko Yun lang naman siya naman ang tumawag. Hindi naman ako tumatawag sa kanya Nananahimik lang ako noon Anyway, so kami po yung nagpapasalamat sa inyong muling pagdalaw. Sa pagdalaw sa amin. Muling pangungumusta at ganun pa rin ang aming pong sang-ayon at commitment sa inyo. Lagi kaming nasa likod ninyo. Di kami bibitaw sa inyong advokasya na makatulong sa ating mga kababayan naman ang hangad nating lahat salamat na consistent. Kasi may prinsipyo hindi consistent Pero gusto rin naman namin makarating tayo ng Eiffel Tower. Kami rin, hindi pa kami nakakarating. Sabay tayo. Hanap muna tayo ng pera. Mag-iipon muna tayo. Magtatrabaho pa tayo Pagtatrabahuhan para natin. makapag-ipon. Ayan. Pero totoo, saan na kayong mga bansa naman nakatravel? Mga bansa na puntahan mo, Doc? Asia. Pag nililibre ako ng nanay ko sa Hong Kong, hanggang ganun lang. Grabe yan, di ba? Pero otherwise, kasi makikita mo naman, siyempre pupunta ka sa abroad, ang gastos mo at least mga 500,000 yun. Lalo na kung nakita mo naman yung mga nakapila ditong batang mga walang di ba paano mo i-reconcile, di ba? Maatim, sabi nga nila. Di ba? Humahapdi ang sigmura ni Doc pagka nakikita ninyang ang layaw ng kanyang pamumuhay, pero marami namang nagugutom. Last na lang sasabihin nila, ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka biglang tumakbo? Paano ba, nahihibang ka ba?
Ako kasi, pa nakikita ko yung mahihirap, lalo na yung walang kapera-pera, parang naano ako nag-iiba yung utak ko Parang nagkakaroon ako ng superpower na parang bahala na kahit anong mangyari, at least may effort akong ginawa para dito. Diba? Di bali mapahiya, di bali pagtawanan. Dati sabi pa, nuisance candidate, okay lang lahat, wala namang kaso. Okay naman ako Yun lang, doon lang talaga nanggagaling. I'm sure alam mo yan, mga may puso tulad ni Henry. Yes. At kami Doc, may mga may mga pinagsamahan. Doc, salamat ng marami sa inyo. Thank you so much, for joining us. Opo, mga kababayan, si Dr. Willie Ong, samahan natin patuloy na mahalin sa kanyang napakasimpleng pamumuhay at advokasya para sa ating mga kababayan. Tumulong sa ating mga thank you. kababayan. Alam mo, yung binabanggit niya, Sister El, na campaign fund, campaign donation, yun ay matagal ko na rin nababanggit na sana pagka-kampanyahan, pag-eleksyon, ipagbawal ang corporate donations. Kasi marami ang yung mga nagdo-donate, 'di ba? Tsaka ang mahirap diyan kapag kasi nababanggit na yung utang na loob. Yes. Lahat yan Alam mo, napakahirap Kaya minsan, pag may pinatatawag ang Senado sa Blue Ribbon, sa congressman, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, pagka ang babanggain na yung mga malalaking kumpanya at malalaking entidad at personahe sa negosyo, hindi matira-tira kasi merong half-baked ang palaging pagtingin nila doon sa doon sa mga isyong yan. Dahil minsan siguro kahit na pwede mo nang i-convict dadaanin ka sa technical para lamang makalusot At ang masaklap wag na tayo magpaka-ipokrito sabi nga nila. Ang masaklap dito yung kailangan mo dahil kailangan mong magbayad ng utang na at saka ilalagay mo sa posisyon ang isang tao. Tsaka hindi totoo na wala yung sinasabing no string attached. Hindi sa politika, basta tumanggap ka ng donasyon. Meron na po yan. Siguradong matik po yan. Hindi po pwedeng hindi ka natatanaw ng utang na loob. Ito ang kasabihan dyan ano sinasabi? Corporate greed kills political will. Sana moderate your greed, sabi nga nila. Ulitin natin, corporate greed, hindi naman lahat. Pero kadalasan, corporate greed kills political will. Alam mo, Lakay, pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Si Henry Uri. 9:26 in the morning. Brought to you by AC. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Si Henry Uri. Kung local celebrity, Piolo Pascual. Pero nagkagulo kami dahil dinalaw kami ni Nicolas Cage sa studio. Alam mo, gusto ko yung bakabanat mo talaga Mas bumata pa nga tingnan kay Nicolas Cage Poging-pogi bakit kasi binibigla kaming dalawin dito ng Hollywood actor na si Sir Joe Saldariaga. Sir Joe, good morning. Magandang umaga sa iyo, Henry. Camera, wag na kami muna ni Ilen. Focus mo. Sino magsasabi hindi siya kamukha ni Nicolas Cage? Ito po ang camera. Yan. Di kayo naniniwala sa akin Ano kayong sekreto ng isang Joe Saldariaga? Kuryente, syempre. Ikaw pa naman ang kuryentihin Low voltage lang. Sir Joe, kumusta? How are you? Well, I'm good. I'm here with my team led by my deputy head, Claire Feliciano, and other members of the corporate communications team. Maraming salamat sa pagkakataon. Kanina, tinur kami ni Sir Santi Elizalde dito sa inyong compound, and I'm really impressed with the infrastructure of Manila Broadcasting. Congratulations sa management po ng Manila Broadcasting for having such an extensive and robust broadcast infrastructure. At kami nagpapasalamat din dahil hindi kami nadadamay sa periodic and ano tawag ron? Yung blackout, brownout. Well, alam mo Henry, Elaine, talagang sinikap namin yan although nag-i-issue kami ng parang abiso, some sort of warning to consumers way back February pa lang, actually January pa lang, na medyo tight yung supply situation natin pagdating ng summer. So ni-ready na namin lahat nung pwede namin gawin, which is of course to ensure that our demand is covered. Kung hindi naman kakayanin na talagang we need to share in the shortfall of the grid, ibig sabihin kulang talaga.
di-declare ng government na ng system grid operator ang NGCP na kukulangin talaga, diyan naman papasok yung aming demand side management. Pero linawin lang natin, Sister Elba, kasi ako dati, ang pagkakaintindi ko, akala ko talaga Meralco nagpuproduce ng kuryente. Hindi po. Kayo, ang Meralco ay? Ang Meralco ay distribution utility. Nandoon kami sa dulo ng supply chain. Tatlong main supply chains kasi yan eh. Una yung generation, yan deregulated industry yan. Ibig sabihin, nagko-compete sila for the price of electricity. Through a bidding process, yung tinatawag na competitive selection process. So yan yung nagpo-produce ng kuryente. Iba-ibang uri yan. Merong renewable, merong coal, merong gas, merong hydro, medyo thermal. So diverse naman yung portfolio ng generating entities. Ngayon, para maibaba mo yan sa mga distribution utilities at electric co-ops, merong dadaanan yan na transmission facility. Ito yung mamayari ng franchise sa ngayon, yung National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. They have been given the franchise to transmit. Yan naman ang parang pinakakalsada ng kuryente. Yan ang highway. Daanan. Oo, ngayon sasaluhin ng mga distribution feeders namin yan at ng ibang mga distribution utilities na private DOs at saka mga electric cooperatives, no, para naman maipamahagi sa mga bahay-bahay doon sa mga commercial, residential at industrial customers natin. So actually yung buong entire chain is a very complicated process. So ako, ang role ko bilang tagapagsalita na Meralco ay ibaba yung impormasyon sa level na maiintindihan ng mga kababayan natin. Ayan. And ang katanungan natin, bakit daw po mayroon tayong rate increase? Rate increase Okay. ngayon pong Mayo. Actually, as early as last month, sinabi ko na yan. Kasi last month naman, kung matatandaan ninyo, nag-anunsyo kami ng 1 peso, almost 1 peso per kilowatt hour rate reduction. So medyo malaki yung naging. So nung tinanong ako nung press conference last month, tingin po ba ninyo mauulit ito? Sabi ko medyo mahirap, no? Unang-una kasi napakalaki nung naging reduction last month. Pangalawa, yung supply situation natin, there were instances o may mga pagkakataon na nagdideklara ng red at yellow alert. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng yellow alert, bagamat meron kang ekstrang reserba, hindi medyo manipis. Ang red naman, talagang wala ka ng reserba. Kapus ka na sa kuryente. So diyan na papasok yung interruptible load program namin. Kung saan yung malalaking customers na Meralco, bibitaw muna sa Meralco, gagamitin muna yung gensets nila. So kumbaga, Henry at Elaine, parang ano talaga siya it's a process that you have to carefully execute. May mga moving parts across the various sectors. Kaya ang NGCP naman, sila naman yung magsasabi sa iyo, kapos na. So implement mo na yung ILP mo. In other words, itong increase na ito na i-implementa sa ngayong Mayo ay nakakalendaryo na ito. More or less nakita na namin na tataas yung presyuhan sa wholesale electricity spot market na siya naman talagang nangyari. At meron din pressure dun sa mga generators na tumaas yung presyo nila. Pero Henry, Elaine, ito lang ang masasabi ko. Yung 46 centavos increase, actually ang inisip ko ako personally, no, sa tagal ko sa industriya, may git 30 taon na. Akala ko mas mataas pa. Pero dahilan sa various supply portfolio namin at yung aming sourcing strategy, alagang pinag-aralan namin paano ba mamimitigate yung impact. Paano mo mapapababa sa pinakamababang posible. Ano ang talagang magiging tatamaan ng increase na ito? Hindi naman siguro residential sana the way you see it. Tatamaan bang malaki? Well, lahat naman. This is across all, no? Pero as I mentioned, ito lang pala, kasi pag pag maliit lang naman ang konsumo mo, di ba? Yes. Ang dalawa kasi ang titingnan mo, aside from rates, yung ano yung konsumo mo. Pero ngayon, Henry, nabalitaan mo ba na ang benta daw ng aircon 1,000 a day ang units. Yes. Nagulat ako doon, ha. 1,000 sa loob lamang ng isang namin, araw. na lumaki kita ng Meralco. At talaga namang because of the volume of the sales. Demand. Ngayon, hindi ko lang na banggit sa inyo
yung rates ng May, mas mababa pa rin kung kukumpara natin sa rates ng Marso. So to me, that is already a small victory for consumers. Kasi it could have been higher but as I said, some conditions became quite favorable for us. Hindi naman, bagamat nagkaroon ng yellow at saka red alerts, it was in incremental packets of events na hindi naman yung sabihin na natin buong araw talagang walang kuryente. Hindi naman nangyari. So kailan ang eksaktong implementation ng increase? Ngayong Mayo. Ngayong Mayo na. So pagtanggap namin ng bill nito, nakapaloob na po nakapaloob na yan yes, sa sir. katapusan ng Mayo. 46 centavos per kilowatt hour. Yes, sir. Aside from that, wala nang June, wala nang July, wala nang we will find out perhaps later this month kung more or less may indications na tayo. Pero of course, I'm hoping na mas mababa yung pababa yung rates, but there are many factors in play kasi Henry and Elaine pagka ganito. Siyempre, ang increase, ang kabilang side niyan refund. Refund. Wala bang refund? Wala bang rebate? Well, kung mapapansin niyo, may mga ibang customers magpo-post sa social media, nagsisiro yung bill nila. Yun kasi yung tinatawag na annual update on bill deposit. Kuminsan kung yung konsumo mo over 1 year mas mababa dun sa naging initial na connected load cost mo na ibabalik through the annual update on bill deposit. Kaya minsan may mga ganong mga customers at pag tinatanong ako, hindi po kami nag-refund. Siya ang kanyang behavior sa consumption niya, kaya bumaba yung konsumo niya, binalik yung deposit niya. Alright, so kami po nagpapasalamat sa inyo. Teka muna pala, tapos ng tag-init, paharap na tayo sa tag-lamig, tag-ulan na. So, kumusta ang preparasyon niyo naman sa field ng mga may mga kuwan ba kayo? May mga ginagawa ba kayo ngayong Saka lalo na dun sa mga poste natin, Sergio, yung mga, lalo na kapag medyo masama ang panahon, yung mga linya po ng kuryente. Nabanggit niya yung poste. May mga posteng humihiga sa dami ng nakasakay na kuryente. Ano bang ginagawa niyo riyan? Well, kami talagang meron kaming tinatawag na anti-urban blight campaign. Umiikot talaga kami dito sa aming franchise area. Tinitingnan namin ano yung mga facilities na kailangan na naming pagtuunan ng pansin at ayusin. Kasi alam nyo nangyari, makwento ko lang if you will indulge me. Nung pandemya, ang dami talagang nagsampay ng mga linya, mostly yung internet at saka telecommunications. Tapos, nung tapos na yung pandemya, may ilan dyan, iniwan na lang Henry at Elaine. So, yung mga attachments, makikita mo, napakadami. So kami, tapos hindi naman nagbabayad sa inyo. Hindi lang yun. Hindi sila humingi ng permiso para magkadkad na ng linya. So may certain volume lang at saka weight na kakayanin yung poste ng Meralco. Otherwise, you will already... So paano yan? Nag-i-inventaryo kayo ngayon? Tinatanggal namin talaga. Tapos kasi delikado. Isa pang problema, itong huli, telco pole naman, akala ng mga tao Meralco. Sumabit ngayon yung dump truck yata yun. So nahila lahat. Yung sa inyo. Yung sa amin hindi, medyo kinaya nung sa amin. Pero yung mga iba pang telco pole doon, nagbagsakan. So ang tawag agad pagka ganyan, ako Meralco poste nyo. So let me just distinguish. Yung mataas na mataas, bakal o kaya ay semento, yan na Meralco. Sa inyo yan. Yung maikli, usually yan telco pole. Pero although itawag lang sa amin kasi kami naman may coordination So nilinis din namin yung area na yun. Alright, sige. Sir Joe, thank you so much. Maraming salamat sa pagkakataon, Henry. The Nicolas Cage of the Philippines. Sabi nga dito, kapatid daw ni Nicolas. Thank you, Sir Joe. Salamat for joining us this morning. Mga kaibigan, ng tagapagsalita po at deputy ng Meralco Corporate Affairs, si Claire ng Meralco. Salamat ng marami sa inyo. And of course, yung 46 centavos na increase, pinaliwanag namang maigi ni Mr. Saldariaga kung bakit. So, huwag kayong mag-alala at
nagdadasal tayo baka pagka isang araw naman biglang bababa. Hindi natin kontrolado yan. Hindi kasi natin makontrol yung pagdating sa supply, yung supply and demand, lalo na po sa tindi din ng init ng panahon. Doon pinapaliwanag ni Sir Joe kanina na mitigate naman nila kahit papaano yung impact. Kaya dapat maraming mag-invest dito sa renewable energy at nang makabawas naman. Gusto ko ba yung mga solar energy? Anyway, 10 minutes before 10 o'clock, we'll be back after the break. 10 o'clock, almost done in the program. Thank you to Dr. Willie Ong and Mr. Joe Saldariaga napansin ko parehas live ang ating naging guest. Very important yung kanilang naging pagpunta rito sa ating programa. Abangan po ninyo, hindi naman abangan, kundi abangan. Pagtanggap ninyo ng inyong Meralco bill, ngayong katapusan, meron na kayong mapapansing taas presyo, taas singil sa inyong pong kwan. Sapagkat 46 centavos per kilowatt hour. Kung 100 kilowatt hour ang inyong konsumo, di 46 pesos yun. Tama ba? Kasi 46 pesos. Hindi pala. 460 pala yun. 46 cents ba? Times mo lang. 46 cents. Hindi naman peso. I stand corrected. Laki naman ng peso. Ang laki naman ng 46. 46 centavos. Mag-iingayak na yun. Per kilowatt hour. So, 46 pesos kung 100 kilowatt hour. Ilang kilowatt hour ba ang inyong kwan? Ako maliit lang ang kuryente ko Kasi hindi na ako nag-i-aircon Yes. Alright, sige. Bababad na lang ako sa tubig. Tipid lang. At nang tayo'y huwag masyadong masaktan sa ating mga bayarin. Daming bayan. Samantala, si Raymond at Paz muna ay may report yung doong China dapat humingi ng paumanhin sa paglabag sa anti-wiretapping law ng kanilang diplomat ayon kay Senator Francis Tolentino. RH number 28, Raymond at Paz. Raymond? Henry at Elaine, ito yung sinasabi ng Chinese Embassy sa Maynila na merong usapan sa pagitan ng isang kanilang Chinese diplomat at opisyal ng AFP Western Command na para sa new model kung paano ang resupply mission sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng, dahil dito ay naghain na ng Senate Resolution 1023 si Senator Francis Tolentino upang ito ay maimbestigahan dahil sa kanyang paniniwala, labag ito sa anti-wiretapping law. Maliban pa sa sinasabing maliban sa batas na ito ay lumabag din ang Chinese diplomat sa Vienna Convention on Diplomatic Relations dahil kailangan maipaalam sa mga Chinese officials na merong umiiral na channel at protocol kung paano mag-usap ang mga opisyal ng dalawang bansa hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Kung mapatunayan namanong lumabag sa mga batas ang Chinese diplomat, ay kabilang sa maaring alternatibong gawin ay i-recall ang ating ambassador sa China at i-declaring persona non grata sa Pilipinas ang nasabing Chinese diplomat. Gabi ay na-refer na sa Senate Committee on Defense and Security ni Senator Jinggoy Estrada ang resolution ni Senator Francis Tolentino. Mula sa Senado para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Datas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Sa ating usapang negosyo, your business is our business, ang Department of Tourism nag-alok ng tulong, magsasagawa ng job fair sa mga empleyado ng Sofitel dahil yung Sofitel po ay magsasara for renovation. For renovation. Isang taon ba? Tama ba? Isang taon. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH17, Nicole Lopez. Nicole. Nag-alok ng tulong ang Department of Tourism sa mga empleyado ng Sofitel Philippine Plaza Manila na magsasara na sa June 30. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ikinalulungkot niya ang pagsasara ng Sofitel lalo pat malaki ang iniambag nito sa tourism industry ng Pilipinas sa loob ng halos 5 dekada. Ngayong unti-unti nang naghahanda ang Sofitel para sa closure nito, sinabi ni Frasco na nagpulong sila ng mga opisyal ng Philippine Plaza Holdings ang nagmamay-ari sa Sofitel bilang tulong sa mga empleyado na mawawalan ng trabaho at pasasalamat sa serbisyo ng Sofitel. Sinabi ni Frasco na nagpaabot ng tulong ang gobyerno at magsasagawa sila ng mga job fair sa mga empleyado. Tiniyak din ng kalihim na tutulong sila sa mga empleyado ng Sofitel sa anumang paraan.
Nagpasalamat naman si Philippine Plaza Holdings President Esteban Peña-C sa alok na tulong ng DOT. Bukod sa DOT, sinabi rin ni Peña-C na bibigay din ang Sofitel ng mga job training seminars sa kanilang mga manggagawa upang maging handa sila sa mga susunod nilang trabaho. Kinumpirma rin ni Peña-C na nagbigay na rin sila ng separation packages para sa kanilang mga empleyado. Matatandaan na inanunsyo ng Sofitel ang closure nila simula July 1, 2024 dahil sa safety issues, kabilang na ang mga nasirang tubo ng tubig at mga insidente ng sunog noong 2023. Sang-ayon naman si Frasco sa naging dahilan ng management ng Sofitel sa pagsasara nito para sa kaligtasan ng mga empleyado. Bago magsara, iniulat ng Sofitel na umabot sa 100% ang kanilang occupancy rates sa pagitan ng 2022 at 2023 na itinuring nilang best years ever. Taong 1976 nang magbukas ang Sofitel sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at idinisenyo naman ito ng national artists na sina Leandro Locsin at Ildefonso Santos. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 84 centavos kada US dollar, habang naitala sa $82.36 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Nicole. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Wala kay UL Reyes. UL. Henry, Sister L, pansamantalang mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng Maynila. Bunsod ito ng scheduled maintenance works ng Manila Water. Partikular na apektado ang Barangay Punta at Barangay 791 dahil sa isasagawang line meter declogging at emergency step testing. Magsimula ito mula alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Samantala, maaari nang makabili ng 39 pesos kada kilo ng bigas sa kadiwa ng Pangulo sa San Juan City. Available ang mga bigas hanggang sa maubos ito. Gayon din ang iba pang mga produkto kagaya na lamang ng gulay na mabibili naman yan sa San Juan City Hall Atrium ngayong araw. Arestado naman ang 53 katao sa magdamag na anti-illegal drugs operation sa Metro Manila. Aabot sa 3.7 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa ikinasang 35 operasyon. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuval Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Damdamin. Alright, thank you, UL Reyes, and that's about us. Salamat po ng marami sa inyo. Sabay nyo na ang Damdamin Bayan. Sister L. Minus Lakay Mayor Deo Macama. Yes. Maraming salamat po. At stay safe everyone. God bless. So mukhang hanggang Biyernes tayong hanggang Biyernes na maglalabas si Lakay. Kaya hanggang Biyernes din tayong magkukusot dito. Thank you. Salamat po na marami sa inyo. Ako po si Ka Henry Uri. And I'll see you this afternoon at 5 o'clock with Karen Oyong. Bye! Come ride, TKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it.